class, kumusta? Ngayon lang ako nabakante sa sobrang busy. And hindi muna ako nagtuturo ngayon. But due to not public demand, due to some small number of computer students na nakapanood sa ating tutorial about basic codeless database programming sa MS Access Fundamentals. Di ko akalain kasi na mapapanood at magre-request ng continuity ng tutorial. So anyway, sinave ko sa YouTube yung tutorial for my programming students sa grade 11 last year pa. Then para rin sa tertiary yon sa mga non-computer courses na major So dahil nga online learning pa last pandemic year, naisipan kong mag-upload ng tutorial dun sa MS Access about QR codes. So ngayon, yung request video is ginawa ko na. So sa video na kung paano ise-save sa database table at mag-a-appear sa reports for printing yung mga QR codes na gine-generate from Google online. Kailangan kasi may internet connection ka habang ginagamit mo yung program na yan. Siyempre, nahihirapan tayo as young programmers sa mga masyadong complicated na codes. Ayan, coding, syntaxes, and command statements. At kung i-research ninyo, ay hindi basta maituturo ang mga intermediate to advanced technique. Pero syempre, dahil Pilipino tayo, ng mapamaraan tayo, very resourceful. So marami tayong reference. So, itong ituturo ko sa inyo ay isang great alternative at problem solver na codeless using unique style ng programming na hindi masyadong sasakit ang ulo ninyo. At I hope maintindihan nyo yung concept ng basic database, saving and printing QR codes. So let's go. So hindi kamay, muka. Ayan. Okay class, this is the continuity. Simple database system with image and QR code using MS Access. So dito, ipapakita ko lang, magko-concentrate lang tayo dito sa gine-generate na QR code, then isi-save, para may upload, then makita siya sa printing or sa reports na ipiprint for hard copy. So papasok din siya, syempre papasok din siya doon sa database table and doon sa forms. Simulan na natin. Sensya na kayo, ngayon lang ako na bakante sa sobrang daming mga ginagawa. So hindi ako nagtuturo ngayon, pero syempre gagawin ko to para sa mga computer students and non-computer students para matuto kayo sa mga basic. So punta tayo sa ating Microsoft Access. So I'm using Microsoft Access 2013. Ito na ba yun? Naligaw na. Ayan. So syempre, sa tinuro natin, cut ko muna tong aking camera. Ayan. Alisin ko muna yung camera. Blank desktop database. So pangalanan natin sabihin na natin pet shop delivery. Then papasok na tayo sa Access environment. So maglagay na tayo ng meron akong generate dito na na list ng mga data fields. So basic lang tayo, pero pag nakuha niyo na to, kayang-kaya niyo na lahat ng ilalagay ninyo. Hindi naman lahat. Pero doon sa mga ideal na ilalagay niyong field names. Okay, number 1 yung kung napanood niyo yung part 1 ko, So, item, design view tayo. Save muna natin to.
So, lagay natin yung unique primary key natin, item, number. Yan. Sabihin na natin, delivery to. Delivery. Kasi nga sa pet shop, dini-deliver yung mga animals, mga domestic animals, domestic pets. So, delivery number. Yan. So, syempre, auto number. No? Increment, nadadagdagan. No? 01, 02, 03, 04, kung, and so on and so forth. So, format. So, lagay natin. Format natin. Dev. Yan. Dev. Or pwedeng DEV number. Ayan. NO yun hindi zero. NO. Then, quotation. Nasa loob siya ng quotation. Maglagay tayo din ng mga 6 na zeros. 1, 2, 3, 5, 6. Ayan. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung nilagay ko. Para alam ninyo. Kasi, ang liit eh. Notepad. Ayan. So, ito yung ating format for delivery number. Yan. Primary key natin yan. Yan yung unique identifier ng information dito sa database. Okay? Correction na, hindi to zero. Yan ay O, capital O letter. Okay na? Then, next is pet name. Pet name. Pet name. So, short text lang yung data type. Data type natin. Then, yung price ng animal. Lagay tayo ng currency. Ayan, currency. Pera. Sana lumabas dito peso sign. O ayan, peso sign na lang. Currency. Decimal places. Dalawa lang, no? Dalawa. Sa centavos. Then, we have the QR code. Kasi, ito yung i-attach natin. Magda-download muna kasi tayo. Ganun yung style na gagawin ko. No? QR code, ganyan na lang. Yan. Then, attachment. No? Attachment. So, wag na muna nating ilagay na required is to yes. Default lang na no. Okay? Yan. Save na natin. Save. Okay. So, meron na tayong table. So, magkikreate na tayo ngayon ng form, no? Using form wizard. Ayan. So, ito lang naman yung kailangan nating i-save na mga fields. Input natin ngayon dito. So, lahat sila. Then, next. Siyempre, sa design, justified. Ayan. Para talagang parang fill up form. Kung ikaw magre-written. Na fill up form. So, next. Finish. So, ito na, no? Meron na tayong form dito na pag-i-inputan. So, design view tayo. So, ganito gagawin natin. Siyempre, yung pet name, adjust natin. Delivery label, delivery number. Adjust natin to. Yan. Kasi sobrang haba delivery number. Ilang digits lang naman yan. Tsaka letters. Combination. Pet name. Yan.
Papakita ko talaga sa inyo yung ano yun, yung technique para ma-save yung QR code at ma-print. Yan, yun kasi yung problema. No? So meron akong alam na ano, kaso long method. Ito, shortest method pero effective. Mas gusto ko na to. Ito na ako sa ideal kaysa yung long method. Ano? Price, then QR code. Lagay lang natin ito sa baba. Dito. Yan. Tapos natin to. Medyo lutang lang ako eh kasi lagi akong puyat. Okay. So, medyo lakihan natin yung letters na gagamitin natin. 12. Ah, ayan. So, lagyan natin dito, pet shop. Na, di. Hmm. So, mamaya na tayo ano nito, mag-create ng design ng ating form. So, next, yung ginamit natin, punta tayo sa design, ano? Ito yung ginamit natin nung una, yung tinatawag na web browser control. Yan. Web browser control. Yan lang, pwede na yan. Then, lalabas yung insert, hyperlink. Hindi tayo mag insert dito, class, ha? Huwag tayo mag-insert dito. Yan. Huwag tayo mag insert dyan. Cancel tayo dyan. Tandaan nyo yun, ha? Cancel. Kasi medyo complicated to, eh. Yan. So, itong web browser na to, papangalan natin na WebB, no? WebB. WebB, no? Web, hindi 8 to, B. Yan. WebB. So, meron na akong na-save dito na coding, no? Siyempre magko-code tayo eh, hindi tayo makakaiwas. Pero konting-konti lang 'to, talagang minimal coding lang 'to. So eto siya. So nung una, last year, no? Ang tagal eh. Ginamit natin 'to. Yan. Kinuha natin yung item number at saka parts name for the creation of QR code. Kasi magki-create siya ng graphic eh, no? Based on the item number and parts name. Ngayon naman, class, ang gagamitin na lang natin is yung item number na lang. No? Item number. So, ang ginamit natin dito sa ating new is delivery number. Ating new database. No? Delivery number. So, ang gagawin lang natin, class, so, gagamitin natin ito. Ayan. Ipopost ko naman to sa sa video information sa YouTube. Ang ginawa ko lang naman is tinanggal ko itong parts name. Yan, hindi na tayo gagamit niyan. So, mas mapapadali. Yan. Tinanggal ko yan. Then, ang tinanggal ko is mula dito. Ayan. So, ito na lang. Bibigay ko sa inyo. Ayan. So, palitan na natin to. Delivery number. Ayan. Dito ko lang papalitan. Ika-copy paste na natin to. Parehas lang yan ha. Pero syempre, tinanggal ko yung parts name. Ito, pinalitan ko ng delivery number. So, doon na tayo sa primary key. Magiging reference natin yon for the creation of the QR code design. Graphic design. Yan. So, ilalagay ko to dito. Yan. Okay? So, take note ha. Ang ginamit ko is delivery number na lang.
Hindi na ako gumamit pa ng pet name. Yan. Kasi magkakaroon ng conflict yan eh. Unlike do sa una kong ginawang database, part 1, na may QR code. Nagkakaroon ng cursor conflict. Kaya ang ginawa ko, kahit dito, kasi unique naman sila eh. Hindi sila magkaparehas. 001, 002, 003, 004. Yan. So, delivery number. Okay? So, next is, syempre, itong command button, ito, lalagay tayo dito ng command button. So, ito yung command button natin. Ayan. May lalabas dyan, command button wizard. Ka-cancel natin yan. No, wala tayong gagalawin talaga class kasi very fragile ang instructions dito at saka yung procedures step by step, no? And kailangan makuha natin na yung kumbaga maano natin eh, tawag nun, ma-hack natin, hindi naman sa hack na ano, no? Kumbaga makuha natin yung pinaka-simplest na ma-outsmart natin yung mga coding. Yan, outsmart na lang. Siyempre kasi ano tayo, problem solver tayo, no? Talagang hindi tayo gagamit ng sobrang hahaba ng code, ang daming mga pasikot-sikot. Eto, kasi inaral ko talaga 'to na ito ang maituro sa inyo. So next, yung command na yan, papalitan natin yan ng command 9 to, no? Lagay na lang natin dyan, CMD. No? CMD. Ito yung code eh. So next, ito ay gagawin nating CMD. CMD. Ayan, yung name ng command button, CMD. Ayan. Then, yung caption niya is, caption lang, text lang. Download QR. Yun lang. Download QR. Yan. So, okay na. Next is, punta muna tayo dito sa side na to ha. Delivery number. Punta kayo dito sa properties. Hanapin niyo yung word na enable. Yan. Enable. Enable sa Tagalog. Enable. Enabled pala. Enabled. Sorry. So, ang gagawin nyo dyan, enabled is no. Then, locked, yes. Para hindi na natin magalaw to. Baka maruwin kasi yung primary key natin. Dyan tayo magko-connect dito sa design, graphical design. No? Yung mga lines, yung mga curve. No? Mga pixelated na, no? Siyempre sa QR code. Dito yan magde-depend para magkaroon sila ng mga unique QR code kasi nga yung delivery number natin is unique primary key ng mga information. Yan. Or transactions. Siyempre, mga account number, billing number. Nasa database na yan eh, no? Sa panahon ngayon, ganun eh. ID number. So, ito, delivery number. Okay? So, baba lang tayo dito, QR code. Siyempre, lalakihan nyo to. Ayan. Yan yung ganyan. Lakihan nyo. Okay? So, next, ang gagawin natin, ano? So, ito yung ating button. So, class, papasok na tayo sa coding natin. No? Let us brace ourselves. No? Hindi, wag naman. Ano ko lang yan. Charot lang. So, view code, ayan. Meron kayong, wala tayong gagalawin dito, class, ha? Wala tayong gagalawin. Wala tayong gumalaw. Dito lang tayo. Ayan. Option, compare database. Ayan. So, ito na yung coding na ginawa ko talaga. So, nag-prototype din ako. Pinag-aralan ko lahat. Kasi yung iba kasi ano eh, may bibilhin ka na plug-in para dito. Meron kang magsasubscribe ka, magpapamember ka muna, no?
Pero siyempre, sa akin naman is, iba yung gagawin ko 'no, which is free of charge, knowledge, na mismong ako talaga yung gumawa. Kasi yung pagiging creative ano ko na yan, eh, parang laging yun yung aim ko, ayan. Siyempre bata ako gusto kong maging ano 'no, hindi naman, hindi maging scientist, yung parang talagang ano, mapamaraan tayo, resourceful, 'yan. Gumagamit tayo ng economics, prototyping ano, research, lahat. So ito na, ang gagawin natin dito class, ito, option explicit, 'yan, copy, 'yan, 'yan. So ang gagawin natin is ika-copy muna natin 'to, ayan, 'yan. So papakita ko sa inyo dito yung mga errors ano, alisin ko muna 'to, 'yan, para para hindi tayo malito. So ito lang yung ating, code 'no. So ito yung code natin, ayan. So disclaimer lang 'no, yang code na yan is nakita ko lang sa internet 'no, nakita ko lang. Pero hindi about ano, eksaktong-eksakto kasi prototype tayo, eh. So ang, programmer niyan is siyempre sa ibang bansa, pinag-aralan ko. Eh, ang daming mga coding sobra ano, talagang hanggang baba. So ang ginawa ko pinag-aralan ko siya na kung ano lang yung kailangan. Yan, disclaimer lang ano, hindi ako yung original niyan. Pero kung ano lang yung kailangan, yan. So sine-save as niya, eh, dun sa web browser control. So kaysa naman sa napakahabang coding ituro natin. Ayan. Next. Yan. So papangalanan natin na web browser or web B. Control S muna natin ha, Control S or save. Ang papangalanan natin is ito, ayan oh. O napangalanan na pala natin, web B. Yan, good. Then ito is CMD. So pasok ulit tayo sa view code CMD, ayan. Meron na tayong CMD. So try natin, no? Try natin. So try natin. So delivery number, ayan. O ayun, buti na lang pumasok kaagad class. Ang hirap kasing ipalabasin 'to, eh, kahit dun sa part 1. Okay. Ah, mag-ano muna tayo, mag-enter tayo ng data. Tingnan niyo ano. Hmm, kunwari dog, yan dog. So meron tayong dev na number 001, yan, dog. Magkano yung dog natin? 500 pesos, ayan. So yung ating, cursor focus pumunta dito. So ang gagawin natin siyempre wala naman tayo pang ise-save, eh, 'no? Wala pa, 'no? Wala pa. So wait lang 'no, burahin ko lang yung mga QR code dito sa may, pictures natin. Ang dami na kasi nun, eh. Ayan oh, yung mga na-save ko. Burahin ko lang 'yan ha. Pero mas maganda mailagay niyo siya sa ano, itong mga QR code sa safe na storage folder. Burahin ko lang. Burahin ko. So gagawin talaga natin 'tong, fun, 'no, enjoyable learning. Okay? 'Yan na 'no. So i-click natin 'tong download QR command. Ayun, ganda class. Meron na siya 'no.
So, ang gagawin natin, nasi-save na. I-cancel ko kaya? O, yan. Ito yung mga problema eh. I-cancel ko kaya? Pag kinancel mo siya is debug. Ayan. Dito na tayo mamomroblema, class. Ayan. Pero, meron akong solusyon dito na maiiwasan niyo yan. No? Paano? Yung coding na error handling. No? Error handling. Okay? Punta tayo dito. Ayan. Ito, class. Sa mga coding is merong mga error handling technique. So, paano? Ililigaw mo yung error or paano mo i-handle? So, all you have to do is yung on error, go to handle error. Copy nyo yan. Lagay nyo dito. Ayan. Ayan. Okay? So, next is, pag may error daw, no, meron daw na lalabas na message box. Okay? So, ito muna. No? Copy natin to. Copy. So, ginawa ko to. Ako ang gumawa nito eh. Itong sa message box. Error handling na yan. Reminder, always save the QR code with a unique name. No? Lagay natin, derive from delivery number. Yan. Okay? So, Control S natin. Yan, save. Ayan, ito. Save icon. So, text natin. Okay nyo lang. Ayan. So, download QR. So, pansinin nyo, class, ha. Cancel. Ayun. Reminder, always save the QR code with a unique name derived from delivery number. Yan. So, i-attach mo kaagad, wala ka pang nasi-save. Anong i-attach mo? Pupunta ka sa pictures, wala naman dyan ang QR code, ano? So, ang gagawin mo, kasi nga may reminder na, i-remind ka na i-save mo daw. Okay? So, ano ba yung unique, no? Ano ba sabi? Reminder, always save the QR code with a unique name derived from delivery number. So, yung delivery number natin is, walang iba kundi yung 01. Okay? So, ang gagawin natin, maglagay tayo ng 01. Ayan, 01. Yan. So, yun yung pangalan ng QR code natin. Then, lalabas uli siya, no? I-remind ka uli. Always save the QR code with a unique name derived from delivery number. So, okay. So, next is, mahanap mo na yung attachment. Ayun, no? 01. Then, open. Okay. Ayan. So, na-save na natin, ano? Na-save na natin. So, next. Ayan. So, itong delivery number text box natin, ano? Disabled and lock for security and safety. Yan. Kasi nga dito diniderive tong QR code, ano? Yan. So, dito, binigyan ka na niya ng QR code naka-connect kay Google. So, pet name, lagay natin cat. Ayan. Tignan nyo, no? Nag-degenerate talaga, oh. Bago. Yan. Number 2. So, enter natin. Mura lang si cat. 300 lang. Download uli natin tong QR code na to. Download natin. So, sabi nga, unique name. May 01 na. Yan. 022. Ano? 02. So, yun ang ilagay mo. 02. Yan. Save. Okay. May lalabas uli itong message. No? Reminder pa rin. Na-save mo na ba? Na-save mo na ba? Sige nga. Ayun. Na-save na. So, never mind itong message box na to. No? Pwede nyo palitan to. Yan. Okay natin. Then, attach natin. Ayun, no? 02. 02.
Yan. Tsaka natin i-attach. Next. Last na to class bird. Yan, bird. So, 200. So, ito yung QR code niya. Download natin. Anong number niya? Delivery number 03. 03 ilagay nyo. Then, save. Yan. Message box. Yan. Hanapin natin kung may 03 nga. Ayun, 03. Open. Yan. Okay. Ayun. Then, next. Yan. So, class, para masigurado natin na na-save natin lahat, magke-create na tayo ng save, then close ko muna to. Magki-create na tayo ng reports. Ayan, report wizard. Take note hanggang QR code lang tayo. Yung ibang mga fields dito, properties. Ayan. Kasi ano yan yung QR, yung image kasi syempre may mga file extensions yan. Data flags, name, timestamp, URLs, kung saang directory or kung ano-ano man. Hanggang QR code lang tayo. Tandaan nyo 1, 2, 3, 4. Yan lang. Okay? Next. 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 Make it sure na tabular tayo. Okay na tayo dito sa portrait kasi konti lang naman. Di magsisiksikan din, di magra-rumble dun sa ating typewriting na reports. Yan. Preview. Ayun, class. Ayan na. Okay? Ayan na po. So, ang gagawin na natin is i-design na lang natin yung reports ng maayos. Okay? Yan. So, syempre, ito yung technique ko. So, maraming technique para dito, class. Pero ito yung pinaka-ideal, lalo na sa mga beginners, na ma-apply itong, para sa akin, advanced to Para sa akin. Para sa akin lang Yan. Kasi mahirap ang programming, class. Mahirap. Very challenging. Pero ito, kumbaga in-outsmart natin yung paraan ng pagko-coding ng mahaba, no? Kasi masakit sa ulo. Yan. Ang ginawa ko dito, class, syempre, tiwala lang para magawa. Ayan. So, meron akong long method na alam, kaso lang, ang haba nun, yung coding na yun. Baka maligaw-ligaw tayo. Ito, creative technique ko. Dinesign ko para sa inyong mga students. Sa ngayon kasi hindi ako nagtuturo. Pahinga ako kasi alam niyo na, iba naman yung gagawin natin sa buhay. Pero yung mga lessons ko, pwede kong i-vlog. Hindi naman siya vlog, actually tutorial. Tutorial kasi yung mga vlog sa mga vlogger 'yon. Ako teacher kasi ako, no. Tutorial yung akin. Para sa akin ganun ang yung pinaka difference nun. So pet shop, yan, online tutorial. Hindi to vlog na tungkol sa buhay ko, no, hindi. More on sa learning to. Okay? Ano pa? So alam niyo naman yung mga alignment nito, kayo na bahala. Kayang-kaya niyo na yan. Yung alignment. So Control S, save. Okay, ito na. Yung price nga pala. Wait. Ano ba? Paano ba? Tingnan. Price, 500. Sige, ano na nga natin. Okay, dito. Tingnan natin. Ayun. So, class, ito na yung QR code. Yan. Yan yung problema nung una, di ba? So, nagawa natin. So, gawa pa tayo. Ito. Yung ating mga navigators. Last record. Yan. Last record. New record tayo. O pwedeng next record or new blank. No? O, ito lang. Pwede na. O, new blank tayo. Ayan. Elephant. Ayan. Magkano elephant? Enter. 1,000.
Enter. Ito yung QR code. I-download natin. Ano yung unique name? Sabi. Kasi sabi, no? Ayan. Reminder, always save the QR code with a unique name derived from delivery number. Okay? So, save natin. 04. Ayan. Save. Okay? Then, attach natin. 04. Ayan, 04. Okay? Next natin. Ayan. Class, gagawa tayo next session nitong mga navigator buttons dito. Ginagawa lang naman yan dito eh. Yan, dito natin ilalagay. Para medyo maliliit kasi to. Para dito tayo magna-navigate, mga navigation button na previous, next, last record, first record. Yan. So, last, snake. No? Magkano yung snake? 900. So, download QR code. Anong siya? Delivery number? 05. 05. Save natin. Ayan, okay. Attach natin. Ayan, 05. Okay na. So, sa natin, ayan, i-refresh nyo lang to F5. F5. Ayun, F5. Nandun na sila. Pumasok na yung snake, elephant. Then sa table, ayan, ito. I-refresh nyo lang F5. Ayan, 5, snake, elephant. Okay na. So class, tuturo ko naman yung mga fine tuning ng coding. So dito sa web natin, buti gumana kaagad. Web browser control. Punta lang tayo sa click natin dito sa form. Dagdag lang natin to. Sa error handling, kung ayaw yung lumabas tong message box na yan, pero kailangan palabasin niya para yung reminder, kasi magsisave ka ng QR code, ida-download. Pwede nyong ilagay na me.refresh. Yan. Para saan yung class, yung me.refresh? Ibig sabihin daw niyan is, ito, muna natin to, i-cancel. So, ang cancel niyan is single quote. Ayun. Then, punta ka dito. Ayan, green na siya. Comment na lang siya. So, me.refresh, ibig sabihin, i-refresh lang yung form. No? Control S, save. Ayan. O, ayan na class. Ayan. Ayan yung QR code. Ito, banibago, no? Ayan. Ano pwedeng ilagay dito sa number 7? Tawag nito. T-Rex. Ayan. 600. Ayan, T-Rex. Ayan, download ko yung QR code. 07. 07. Save. O, attach natin. 07. Ayan. Okay. O, number 8. Pangalan ng crush ninyo. Si Miss. Miss Miss Nibiru. Ayan, Nibiru. Planeta ng mga alien daw. 1 million. Ayan. Ang halaga, halimbawa lang. Okay, 08. 08. Save. No? O, tingnan nyo class, nawala yung message box, Kasi lang siya nag-refresh. Me.refresh kasi yung nangyari. Ayan, 08. So, nawala yung message box. Pero kung gusto ninyo na i-retain yun, dali lang naman. Punta tayo sa view code. So, ayaw nyo ng me.refresh. I-single quote nyo siya. Enter kayo para maging comment na lang siya. Then, ito yung gamitin nyo. Para nare-remind kayo from time to time na kayo ay nag-i-input ng mga data sa buong information,
ng transaction sa isang pet shop. Okay? So, I hope na nag-enjoy kayo at pinasimple ko yung pagsisave nito. And syempre, ito yung para sa akin, ito yung pinaka best way, no? Sir Ellis way ng pag-create ng database at pagsisave ng QR code, no? So, syempre, meron tayong mga na-save dito. Ayan. Pwede nyo rin gawin na ilagay siya sa isang folder, no? Pero pag sinave niyo siya, hanapin niyo siya uli. Kasi ito yung path niya. So, hayaan niyo munang naandito siya, no? Pag magpa-practice uli kayo, pwede kayong gumawa ng isang ano, pagsisavean nitong lahat ng mga ito para hindi nakakalat. Okay? So, see you next tutorial session and I hope makapag-follow up kaagad ako. Ang gagawin kasi natin sa susunod is lalagyan natin 'to ng navigation button dito. Yan, no? Find record, next. Kasi ito yung button dun sa baba is maliliit. So, yun yung gagawin ko. Next tutorial. Kasi ang liliit nga naman ito. Ayan, no? Maliliit. So, dito tayo magna-navigate. Next, previews, last record, first record. Okay? So, that's all for now. Pasensya na kayo, no? Dahil di ko napag-follow up video. Pero, ito yung solusyon dun sa mga nagtatanong sa aking first video kung paano ma-save yung QR code. Ayan. So, ito na po yun, no? Sir Ellis Way. Ayan. Sa tulong ng mga reference sa internet. Kasi yung iba kasi syempre, bibili ka ng mga plugins, ng mga marami kasi yan eh. Maraming mga style yung mga programmers na iba-ibang style. Parang mga mekaniko, mga gitarista, mga singer, iba-ibang style sila para makapag-create ng program. Okay? Yan. So, thank you very much and have a great day always. See you next tutorial session. Bye!